Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Yung babaeng to, nilagay niya yung pagkain sa ulo niya para i-deliver sa customers habang nagte-text sa lola niya. Pero dahil sa weird niyang ginagawa, akala ng mga tao sa paligid, circus performer siya. Sa oras na yon, hindi kalayuan, nagpapanik yung isang nanay kasi habang binabantayan niya yung anak niya, aksidente niyang napabagsak yung stroller pababa sa slope. Nakita lang nila si Cho Hong na nagde-deliver ng pagkain, nakatingin sa phone at nag-snap ng fingers tapos biglang huminto yung oras. Hindi na nalagay sa peligro yung baby. Tuloy lang si Cho Hong sa pagde-deliver at muntik na siyang mabangga ng isang mamahaling kotse. Tumayo siya ng galit na natakot yung dalawang tao sa loob ng kotse. Tiningnan pa niya sila ng nakakatakot tapos umalis siya. Pero hindi niya alam na yung aksidenteng banggaan na yun pala ang sumpa niya. Yung batang master at yung sekretary sa kotse, dali-daling bumaba para habulin siya. Unexpectedly, nadiskubre nila na si Cho Hong parang normal lang at okay siya, pero yung harap ng luxury car nila may dent. Lumalabas, isa siyang witch. Nakatira si Cho Hong kasama ang lola niyang si Yesun at yung tita niyang si Eng Do. Mga witch din sila. Na-late si Cho Hong sa delivery at si Yesun kailangan lang maghagis ng matalim na kutsilyo sa kanya tapos madali niya lang naiiwasan. Tapos ginamit ni Cho Hong yung kakayahan niya para tulungan si Yesun maghiwa ng gulay at maghugas ng pinggan. Nang may narinig siyang tumatawag sa kanya, bigla siyang tumigil. Natakot siya na baka may makadiskubre ng powers niya. Buti na lang si Eng Do pala. Sa oras na to, si Sung Tae, na may dent yung harap ng kotse niya, naghahanap ng impormasyon tungkol sa lugawan ng pamilya ng babae. Unang dahilan, para makaganti sa kanya dahil sinira niya yung kotse niya. Pangalawa, para hanapin yung lumang bahay na itinayo 25 taon na ang nakalipas. Sa alaala niya, sikat na restaurant yung lugar na yon sa area na yon. Kahit maraming tindahan ng hirap dahil sa economic crisis, nandun na yung restaurant na yon ng mahigit 50 taon. Hindi nag-a-advertise yung restaurant pero marami pa ring customers na pumupunta. May mga chismis din na nilalagyan daw nila ng drugs yung lugaw. Mas special pa, kahit sino yung customers o saan man sila galing, nagsasara yung restaurant ng 6:00 ng gabi. Kinukuha pa nila yung mga kutsara habang kumakain yung customers tapos sinasara yung shop. Para patunayan to, yung secretary na si Dong Su, nag-collect ng pictures ng 3 taong nakatira sa bahay na yon. Pero ni isang picture, walang tao. Nainis si Sung Tae kasi sobrang maingat sila mamuhay at hindi nakikihalubilo sa mga tao sa paligid. Kaunti lang yung info tungkol sa kanila. Nang marinig niya yung edad nila, naisip ni Sung Tae na hindi sila yung mga taong hinahanap niya. Pero nagtaka rin siya kung ano yung ginagawa nila pagkatapos ng 6:00 ng gabi. Pagkatapos magsara ng shop, kumakain, umiinom at nagka-cards yung 3 witches. Sinabihan ni Yesun si Cho Hong na huwag siyang mag-care sa mga tao. Pinalaan niya na kapag lagi niyang ginagamit yung powers niya para tulungan sila, madidiskubre siya at mauuwi sa tragic na ending. Kinabukasan, pumunta si Cho Hong sa supermarket para bumili, pero may isang lalaki na lumapit at tumayo sa harap niya. Umabot si Cho Hong para kunin yung pagkain, pero yung tray tumama kay Sung Tae. Mabilis niya siyang itinulak palayo, pero nagbago yung sitwasyon. Si Cho Hong naman yung nagtapon sa kanya pabagsak sa sahig sa harap ng maraming tao. Na-realize ni Cho Hong na ito yung taong muntik nang bumangga sa kanya last time kaya tinarayan niya siya tapos umalis. Hinahanap ni Sung Tae yung address ng lugawan. Sa oras na to, pauwi rin si Cho Hong. Nakita niya si Sung Tae na sumusunod-sunod sa kanya at nainis siya, akala niya baliw na stalker. Dumating si Sung Tae sa harap ng lugawan. Sobrang gulat niya na yun mismo yung lugar na hinahanap niya. Hindi pa siya nakakabawi sa gulat niya nang binuhusan ni Cho Hong ng isang timba ng tubig yung mukha niya at nabasa yung buong katawan niya. Umalis si Sung Tae ng galit. Pagkatapos nun, umuwi siya para makipag-contact sa isang tao para ipa-investigate yung weird na bahay. Isang gabi, may lalaking may-ari ng chicken shop sa malapit na dumalaw. Nakita niyang okay ang takbo ng lugawan, kaya gusto niyang nakawin yung recipe. Habang nasa labas si Cho Hong at may kausap sa phone, sumingit siya papasok at nagtago sa isang sulok, nilabas yung phone niya at palihim na kinuna ng video yung pagluluto nila ng lugaw. Tapos, nabigla siya sa isang magical na scene sa seasoning. Yung 3, may inilagay na kung ano na naglabas ng kakaibang liwanag. Tapos biglang may malakas na hangin na nagpalipad ng lahat. At pati katawan niya nayugyug din ng hangin. Nang marinig yung ingay, tumigil yung 3 witches. Nadiskubre yung lalaki, kaya natakot siya at nagmakaawa na huwag siyang patayin. Lumapit si Yesun, inilagay yung kamay niya sa ulo niya tapos nilagay siya sa isang sako at umalis sakay ng sasakyan. Nasa harap din ng shop si Sung Tae, binabantayan yung bahay. Tumabi siya at nakita niya yung weird na actions ng 3 tao. Kinabukasan ng umaga, chill lang silang 3, umiinom ng tsaa at ine-enjoy yung weekend.
Kukuha sana si Chohong ng prutas nang may kumatok sa pinto. Sinabi na nila na sarado yung shop buong weekend pero may isang customer pa rin na nagpumilit pumasok. Binuksan ni Chohong yung pinto at nagulat siya nang makita si Sung Tae. Nagpakilala pa siyang owner ng building. Nagulat si Chohong. Sabi ni Dongsu, binili daw ng direktor nila yung building. Inilabas ni Eng Do yung lease pero matagal nang bulok. Pati yung dating owner ng building patay na raw 3 taon na ang nakalipas. Wala silang ibang paraan para patunayan. Sinabi rin ni Sung Tae na kailangan nilang lumipat sa loob ng 2 linggo. Pagkakita nito, hinabol siya ni Chohong at tinanong kung ginagawa ba niya to para makaganti sa ginawa niya sa kanya. Sabi ni Sung Tae, kung gusto nilang manatili, kailangan nilang magbayad ng deposit na 100 milyon at monthly rent na 20 milyon. Nabigla yung 3 sa halagang yon para kumita ng perang yon ng legal. Nagdesisyon si Yesun na mamuhay at magtrabaho na parang normal na tao. Mag-o-overtime sila at hindi na sila mag-e-enjoy ng mga luxurious na gabi. Kahit 50 taon na silang nagnenegosyo, yung kinikita nila pang enjoy lang ng buhay. Sinubukan ni na Yesun at Aeng Do mangutang sa bangko pero lampas na sila sa working age at wala silang collateral kaya walang nagpa-loan. Tinawanan pa nila si Yesun kaya nagalit siya. Tinuruan niya sila ng leksyon. Pagkatapos, nakipagkita si Chohong sa boyfriend niyang si Minsu. Bank employee siya. Nakita niyang okay ang lugawan ng pamilya ni Chohong kaya akala niya marami itong valuable assets na iiwan sa kanya ni Aeng Do at desidido siyang dumikit kay Chohong. Nang malaman niyang manghihiram ng pera si Chohong at hindi pala kanila yung building, nadismaya siya at nagdahilan para umalis. Pag-uwi ni Chohong, sinabi niya kina Yesun at Aeng Do na tutulungan daw sila ng boyfriend niya manghiram ng pera. Hindi naniwala si Yesun at sinabihan siya na mag-ingat sa mga tao. Sabi ni Yesun, nauubos na yung powers niya dahil sa bulag niyang pagmamahal sa taong hindi naman siya mahal. Kapag nagpatuloy to, mawawalan ng saysay yung pagtira nila dito para mabawi yung powers nila. Nagalit si Chohong kasi hindi naiintindihan ni Yesun yung pakiramdam ng love ng mag-couple. Kinabukasan, nag-deliver ulit si Chohong. Bigla niyang nakita si Minsu at sinundan niya. Nadiskubre ni Chohong na may affair siya sa isang pangit na matandang may-ari ng pig's feet shop. Ginagawa niya lang yon para sa pera. Nang nalaman to ni Chohong, sobrang nadismaya siya. Yung sigaw niya, parang niyanig yung paligid. Umupo siya sa tabi ng kalsada, malungkot, at umiyak ng todo. Gabi na, naglalakad si Sung Tae sa kalsada nang makita niya si Chohong na tulala at lugmok habang dumadaan. Mabilis niyang sinabihan si Dongsu na ihinto yung kotse at hinabol siya. Sa harap ng supermarket, nakita niya si Chohong na lasing at nakaupo. Pinayuhan niya siyang umuwi pero sabi niya, lahat ng tao gaya niya masasama kaya kailangan niyang mag-ingat. Sabi ni Sung Tae, tao rin naman siya. Tumayo si Chohong at pabulong na sinabi na witch siya. Sobrang nagulat si Sung Tae nang marinig yon. Tapos bumagsak si Chohong sa lupa. Inalog niya siya at sinabi na hindi siya gagaya sa movies na bubuhatin siya pa uwi. Isang segundo lang, nasa likod na niya si Chohong, nakasakay na sa likod niya. Pagpasok nila sa madilim na kalsada, biglang umilaw yung mga streetlights kaya nagulat at nalito siya. Kinabukasan, paggising ni Chohong, nag-snap siya ng fingers at gumamit ng magic para kumuha ng tubig. Pero weird, walang nangyari. Kasabay nun, lumitaw si Sung Tae. Pinapanagot niya siya sa ginawa niya kagabi nung lasing siya. Hindi lang niya nasugatan yung ulo niya, kinagat pa niya yung paa niya at kinuha yung tsinelas niya tapos ayaw pa niyang bitawan. Nailang si Chohong at hindi niya alam ang gagawin kaya nagdahilan siya at umalis. Tapos naalala niya yung nangyari kagabi. Sobrang nahiya siya at sinisi niya yung sarili niya. Medyo natakot din siya. Tapos palihim na umuwi si Chohong. Nagulat at nataranta siya nang malaman niyang nawala yung witch mark niya. Ibig sabihin, nawala na lahat ng witch powers niya. Dahil hindi siya makapaniwala na totoo, palihim siyang pumunta sa kusina at paulit-ulit na sinubukan. Pero wala na talaga yung powers niya. Kasabay nito, dumating si Aeng Do para paalalahanan siya tungkol sa love affair niya sa bank employee. Kapag binigay niya lahat ng tiwala niya sa isang tao at betrayal lang ang nakuha niya, mawawala yung witch mark niya. Mukhang takot si Chohong at tinanong si Aeng Do kung ano mangyayari kapag nawala yung magical powers niya. Sabi ni Yesun, kapag nawala yung powers niya, ipapatapon siya sa isang madilim, malamig at maruming lugar. Wala siyang magiging magagandang alaala. Hindi niya malalaman kung sino siya o nasaan siya. Puro sigawan at mga demonyo lang, isang impyernong mundo na mas malala pa sa kamatayan. Nang marinig yun, sobrang natakot si Chohong. Gabi na, palihim na pumasok si Chohong sa bodega para maghanap ng kung anong valuable na gamit ng mga witches. Tapos may ginawa siya para hindi malaman ni Aeng Do at Yesun na nawala na lahat ng magic niya. Nagdahilan si Chohong na mamumuhay siya bilang tao at hindi na niya gagamitin yung powers niya para mag-deliver ng lahat ng pagkain. Nang makita to ni Aeng Do, medyo na-intriga rin siya.
Pagbalik nila sa shop, nakita ni Cho Hong na paparating si Sung Tae. May dala siyang ilang contracts para sa pamilya niya. Ibababa niya yung rent pero may ilang conditions. Ang pinakaimportante, titira siya sa building na to kasama nila. Lahat matinding tumutol. Sabi ni Engdo, dapat burahin nila yung memory ni Sung Tae at ipadala sa ibang bansa, gaya nung chicken shop owner last time. Pero sabi ni Yesun, kung tuloy-tuloy nilang gagawin yon, sobrang magiging hassle at mas madali silang madidiskubre. Bukod sa pagtaas ng presyo ng lugaw at pag-overtime, pumayag din si Yesun na magpa-interview at mag-record para mas maraming makakilala sa kanya at mas kumita sila. Sa dami ng tanong ng mga tsismoso tungkol sa paghawak niya ng mangkok na may kumukulong sabaw gamit ang bare hands o pagbubuhat ng sako ng bigas gamit isang kamay lang, tinry niyang pabulaanan. Sinasabi niyang ordinaryong tao lang siya at hindi niya kayang gawin yon. Pero pinakita nila yung photo bilang ebidensya. Sa photo, si Cho Hong may 10 trays ng pagkain sa ulo habang nagde-deliver. Naka-high heels pa si Cho Hong at hawak yung phone niya habang nagte-text. Hindi napigilan ni Yesun yung galit niya. Hinabol at binugbog niya si Cho Hong kaya nagkagulo habang nagfi-film. Tapos may isa pang actress, si Ha Kyung, na tinanggap yung challenge ni Cho Hong. Dinala niya yung trays ng mainit na lugaw sa ulo habang naglalakad pero malas, dinaya siya ng mga kasamahan niya. Buti na lang, gumamit ng konting magic si Yesun para maiwasan yung aksidente. Nagulat si Cho Hong na gumamit ng power si Yesun kasi si Yesun mismo yung nagbawal sa kanya at kay Engdo na ipakita yung powers nila sa mga tao. Gabi na. May dinala si Cho Hong sa harap ng isang pawn shop. Nandun yung isang dark witch na si Hwaja at gagawin niya kahit ano basta hindi siya mag-care sa kapalit. Takot si Cho Hong na puntahan siya. Sinabi niyang nawala yung powers niya at gusto niyang mabawi. Nang malaman ni Hwaja na witch si Cho Hong, malakas siyang tumawa at yung tawa niya parang nagtipon yung madidilim na ulap at kulog. Nilabas ni Cho Hong yung isang silver plate bilang pang-bargain pero hindi man lang pinansin ni Hwaja. Ang gusto ni Hwaja ay yung mga bagay na may memory value para sa mga tao. Mga bagay na tingin ng tao basura, pero para sa kanya, iba yung value. Nang makita ni Hwaja yung kwintas na keepsake ng nanay ni Cho Hong, sobrang natuwa siya agad. Nang hawakan niya yon, nakita niya yung nanay ni Cho Hong na sinusunog sa apoy dahil sa bulag na pagmamahal. Ito yung interesado si Hwaja. Para matulungan si Cho Hong na mabawi yung powers niya, sinabi ni Hwaja na may 3 linggo siya para maibalik yung powers niya. Kung hindi, unti-unti siyang papangit, mawawala lahat ng lakas at kabataan niya, magiging nakakatakot siyang tao at ipapatapon siya para mamuhay sa dilim. Natakot si Cho Hong at ayaw niyang mangyari yon. Naglabas si Hwaja ng isang pares ng elf ears. Makakatulong daw to kay Cho Hong para mahanap yung true love ng buhay niya. Basta makuha niya yung puso nun, mababawi niya yung powers niya nang hindi na natatakot na mawala ulit. Tapos naglakad si Cho Hong sa kalsada at may nakita siyang grupo ng mga gwapong lalaki. Agad niyang sinuot yung elf ears at nakinig, pero bell lang yung narinig niya. Kasabay nito, inilipat ni Sung Tae yung mga gamit niya papunta sa lugawan ni Cho Hong. Nag-install pa siya ng camera sa kwarto. Tapos nagbigay pa siya ng mga nakakalitong rules, pero sobrang pinagbabawalan ni Yesu na pumunta siya sa bodega at kusina kasi private places daw yon ng pamilya niya. Mas lalo tuloy naging suspicious si Sung Tae. Samantala, si Jae-wook, isang comic book author, malabo pang iniisip yung lalaking nakatira sa bahay ni Cho Hong nang dumating yung tatay niya. Sobrang galit ng tatay niya nang malaman na sumuko si Jae-wook sa pag-aaral para sa civil service exam para sundin yung hindi klarong passion. Pero nang makita niya kung gaano kaseryoso si Jae-wook, tinanggap at sinuportahan niya yung gusto niya. Pinaalalahanan din siya ng tatay niya na matanda na siya at hindi niya kayang suportahan yung anak niya ng matagal. Nang makita ni Jae-wook yung itsura ng tatay niya, nalungkot din siya. Sa kabilang banda, nag-uusap sina Sung Tae at Dong Su sa labas ng aksidente niyang makita si Cho Hong na nagtatago at umiiwas sa isang tao. Hinahanap siya ng bad boyfriend niyang si Min-soo. Gusto siyang makausap ni Min-soo kasi tapos na raw yung loan procedures na kailangan ng pirma niya. Hindi natuwa si Cho Hong at sinabihan siya na itapon na lang dahil hindi na niya kailangan pero ayaw pumayag ni Min-soo kasi maapektuhan daw yung work reputation niya. Akala niya gumaganti lang siya dahil sa breakup. Malakas pa niyang sinisi si Cho Hong na niloko siya kasi wala naman palang assets yung pamilya niya. Sa sinabi ng masamang lalaking yon, nagpasalamat pa si Cho Hong kasi ipinaramdam niya sa kanya kung ano yung pakiramdam ng magmahal. Sinabi niyang hindi niya sana siya niloko tungkol sa third person, kaya nawala tuloy lahat sa kanya ngayon. Pero gusto pa rin ni Cho Hong na tratuhin siya ng maayos. Matigas siyang tinanggihan ni Min-soo. Minanipula pa niya yung sitwasyon para hindi niya makancel yung contract, pero matigas pa rin yung pagtanggi ni Cho Hong. Sa oras na to, napansin ni Sung Tae na may mali at hindi niya napigilan suntukin si Min-soo. Tapos lumapit si Sung Tae at hinila palayo si Cho Hong. Nang makita yung ginawa niya,
Nainis si Cho-hong. Sinabihan niya siyang huwag makialam sa problema niya. Sabi ni Sung Tae, ayaw din naman daw niyang makialam pero may mga dahilan kung bakit kailangan niyang makialam. Lumalabas, naghihirap siya nung gabing yon dahil sa gagong yon. Sana daw, hindi na siya gagawa ng mga bagay na mapipilitan siyang mag-care pa. Tapos umalis si Sung Tae, iniwan si Cho-hong na nalilito at hindi alam ang gagawin. Pag-uwi nilang dalawa, pareho silang may sama ng loob. Agad napansin ng tita ni Cho-hong na nag-away lang yung dalawa. Sa kabilang banda, naging suspicious si Eng-do kay Sung Tae nang bigla siyang mag-request na tumira kasama nila. Sabi ni Yesun, sobra lang mag-isip si Eng-do kasi sinabi naman daw ni Sung Tae na wala siyang freedom bumili ng bahay. Samantala, nagpapalpitate si Cho-hong habang hawak yung goblin ears niya nang makarinig siya ng ingay sa labas. Pero nang buksan niya yung pinto, wala namang tao. Si Sung Tae pala yung gumawa ng ingay. Pumunta siya sa bodega ng pamilya nila pero maingat na nakalock yung pinto. Sa moment na yon, biglang may nag-flash na memory image sa isip niya. Yung scene ng isang misteryosong lalaking nakaitim. Buhat yung isang batang sobrang sugatan. Hindi niya alam kung ano yung nangyari sa kanya. Kinabukasan ng umaga, napansin ni Cho-hong na parang nanghihina na yung itsura niya dahil nawala yung witch powers niya. Busy siyang inaayos yung sarili niya para gumanda kasi may importanteng mission siya. Paglapit pa lang ni Cho-hong sa pinto, na-encounter na naman niya si Sung Tae. Yung mga mukha ng lahat parang may papapatay na intent. Ni walang nagbigay daan sa hagdan. Inasikaso si Sung Tae ng lola at tita niya sa breakfast. Isang mesa na punong-puno ng masasarap na pagkain. Pero sabi pa rin ni Yesun, wala raw makain, kaya sobrang nagulat si Sung Tae. Sa kabilang banda, napaisip ng malalim si Jae-wook matapos niyang makita yung malungkot na itsura ng tatay niya nung sinabi niyang gusto niyang sundin yung pangarap niya. Pinuntahan niya yung matagal na niyang di nakikitang nanay para magpa-comfort. Tapos, bagsak ang loob niyang pumunta sa bar at nalasing. Kasabay nito, si Cho-hong, todo kayod pa rin sa kalsada para hanapin yung destiny niya. Ginamit niya yung goblin headphones mula umaga hanggang gabi. Nang mapagod yung mga paa niya, umupo siya para maghintay ng bus pa uwi. Sa bus, nakita ni Jae-wook si Cho-hong at mabilis niya itong tinawag. Kinuha niya yung bakanting upuan at pinaupo niya si Cho-hong. Sa sobrang enthusiastic niya, hindi siya makatanggi. Tinanong ni Jae-wook si Cho-hong kung sino yung lalaking nakatira kasama niya. Pinayuhan niya si Cho-hong na palayasin yun sa bahay niya. Bago pa makapagpaliwanag si Cho-hong, nakatulog na si Jae-wook dahil lasing siya. Dahil sa gwapo si Jae-wook, hindi mapigilan ni Cho-hong na titigan siya. Bigla niyang inihilig yung ulo niya sa balikat ni Cho-hong. Pagkatapos nun, kinailangan pang buhatin ni Cho-hong yung lasing na lalaki pa uwi sa bahay nito. Hindi niya alam kung ilang taon yung nadagdag sa edad niya today dahil sa lalaking to. Nang marinig niyang bumubulong si Jae-wook tungkol sa disappointment niya sa buhay, nainis si Cho-hong. Yun pala, hindi pa siya totally passed out, kaya nasayang lang yung effort niya. Pero nung nakita niya kung gaano siya kamiserable, hindi rin niya kayang sisihin siya. Tinanong ni Jae-wook si Cho-hong kung dapat na ba niyang sukuan yung pangarap niya para tuparin yung responsibilities niya bilang anak. Pinayuhan siya ni Cho-hong na habulin niya yung pangarap niya habang may passion pa siya. Biglang naging romantic yung vibe nung hinawakan ni Jae-wook yung elf ears ni Cho-hong. Tinanong niya kung dried squid ba yon. Ilalagay na sana niya sa bibig niya nung binawi ni Cho-hong. Nag-agawan sila hanggang sa napahiga silang magkapatong. Sakto naman, dumating si Sung Tae sa bahay ni Jae-wook dahil dun sa advertisement. Nagulat siya sa nakita niyang eksena. Sabi niya, baka nakaistorbo siya sa dalawa, tapos umalis siya. Sobrang naging galit yung aura ni Sung Tae nung nakita niya si Cho-hong. Paulit-ulit niya siyang sinisermonan na mukha siyang taong mahilig maglaro sa feelings ng iba. Kakamiserable lang daw niya sandali, tapos ngayon masaya na siya sa ibang lalaki. Hindi alam ni Sung Tae, kaya nag-alala siya na parang epal na pakialamero. Dahil sa mga mabibigat na sinabi ni Sung Tae, tinanong siya ni Cho-hong kung gusto ba niya siya. Oo nga, kaya siya upset nung nakita niyang nag-break sila. Kung gusto niya siya, sinabi na sana niya. So bakit kailangan pa niyang humanap ng dahilan para makipag-away? Tsaka hindi naman siya type ni Cho-hong, kaya tinamaan siya sa weak point. Hindi maamin ni Sung Tae. Habol siya ng habol kay Cho-hong habang malakas na sinasabi na hindi daw siya yung type na gusto niya. Habang nakikita yung eksena nilang dalawa, sina Dong-soo at Jae-wook na nakatanaw, hindi nila gets kung ano bang nangyayari. Dahil sa tanong ni Cho-hong, nainis si Sung Tae at hindi siya makatulog. Paulit-ulit sa isip niya yung tanong. Gusto mo ba siya? Kinabukasan, nung nakita ni Dong-soo si Cho-hong na naglalakad sa kalsada, nabanggit niya siya, kaya lalo naiinis si Sung Tae. Sinabi pa niya na wala siyang gusto kahit sino. Nakita ni na Yesun at Eng-do si Cho-hong na sobrang kapal ng makeup at may mga uban na sa ulo. Kaya naging suspicious sila at kinaladkad siya papasok sa kwarto. At tama nga, nawala yung witch rose mark sa katawan ni Cho-hong. Sobrang nag-alala silang dalawa.
Nakita rin nila yung elf ears ng Dark Witch. Wala na silang choice. Sabi ni Yesun, kailangan niyang mahanap yung lalaking destiny niya at halikan niya. Sa oras na yon, babalik ulit yung Rosemark. Kapag nakuha ni Chohong yung puso ng lalaking yon, hindi na siya matatakot sa betrayal at hindi na mawawala ulit yung powers niya. Paubos na yung oras para sa beauty ni Chohong. Lumabas siya para aktibong maghanap. Sa moment na to, naglalakad si Jaewook at nakita niya yung itsura ni Chohong. Tinawag niya siya at sinabing, huwag siyang gagalaw. Siya na yung lalapit. Habang papalapit yung dalawa sa isa't isa, nagsimula nang marinig ni Chohong yung signal mula sa elf ears. Lumabas na yung destiny niya, kaya sobrang nagulat siya. Sa gitna ng siksikang tao, hindi mahanap ni Jaewook kung nasaan si Chohong. Habang litong-lito si Chohong, may dalawang kamay na tumapik sa balikat niya. Si Sung Tae yon. Nang makita niya siya, aksidente niyang nabitawan yung phone niya. Akala niya siya yung destiny niya. Bigla siyang sumigaw ng inis. Bakit siya pa? Habang hinahanap pa rin ni Jaewook si Chohong sa crowd, yung phone lang niya yung nakita niyang nakalaglag at wala na si Chohong. Agad hinila ni Sung Tae yung kamay ni Chohong papunta sa ibang lugar para mag-usap. Hinanap niya siya para mag-sorry dahil nagalit siya sa kanya ng walang dahilan. Pero isang taong reasonable daw siya. Simula nung nakilala niya siya, wala na siyang maayos na maisip. Tinanong niya si Chohong kung ano tingin niya sa kanya bilang lalaki. Habang parang nagko-confess si Sung Tae, kiss lang yung nasa isip ni Chohong para sa destiny niya. Hindi niya pinansin yung sinasabi niya, kaya sobrang na-embarrass si Sung Tae. Nagdahilan siya para umalis, pero sinubukan siyang pigilan ni Chohong. Inalok niya ng lunch, pero mali yung nasabi niya. Parang sinabi niyang maghanap sila ng lugar para mag-kiss. Sobrang awkward nung atmosphere, hindi alam ni Sung Tae ang gagawin. Nagkunwari siyang sasagutin yung tawag ni Dong-su at sinabing may urgent na kailangan. Tapos mabilis siyang umalis kahit sabi ni Dong-su wala namang urgent. Umupo si Sung Tae sa kotse, habang yung confession niya kay Chohong umiikot pa rin sa isip niya. Hindi niya kinaya yung kabubuhang ginawa niya, kaya napasigaw siya. Natakot si Dong-su. Tinanong ni Dong-su si Sung Tae kung ano nangyari. Tinanong naman ni Sung Tae, ano bang tingin mo sa Kin? Lalo pang nainis si Dong-su sa tanong na yon. Samantala, umuwi si Chohong na sobrang gloomy. Uminom pa siya ng patis imbes na tubig. Masaya sina Yesun at Engdo nung nalaman nilang si Sung Tae yung destined person niya. Pero sabi ni Chohong, hindi okay yung relationship nila. Nag-aaway sila, nagbabangayan, at kinagat pa niya siya. Nung nalaman to ni Yesun, sobrang nagalit siya. Kailangan daw nilang planuhin unti-unti yung first kiss ni Chohong kay Sung Tae. Sa oras na to, dumating si Jaewook para hanapin siya. Pagkakita niya sa kanya, mabilis niya itong niyakap at sinabing sobrang nag-alala siya. Tapos, binalik niya yung phone. Akala niya na kidnap siya ng kung sino. Tinanong ni Chohong, paano kung may kumidnap nga sa Kin? Gusto sanang mag-confess ni Jaewook, pero ang sinabi niya, kung wala siya, walang magde-deliver ng lugaw sa kanya. Hindi natuwa si Chohong sa sagot niya, kaya pumasok siya sa bahay. Kasabay nito, pauwi, tinanong ni Sung Tae si Dong-su kung kumusta ba ang love. Excited na kinuwento ni Dong-su yung story niya. Noong una, hindi daw sila masyadong gusto ang isa't isa, pero saan man sila pumunta, lagi nilang nakikita yung isa't isa. Sa puso niya, madalas niya raw iniisip at inaalala yung tao. Doon niya naisip na in love siya. Dahan-dahan ding na-realize ni Sung Tae na may feeling siya kay Chohong. Sa bahay, naghanda silang tatlo ng romantic dinner para kina Chohong at Sung Tae, pero sobrang late umuwi si Sung Tae. Masayang naghihintay yung tatlo, naka-fake smile pa. Nagdahilan sina Yesun at Engdo na aalis muna para may privacy silang dalawa. Si Chohong yung unang nag-start ng masayang usapan. Inaya niya siyang uminom, pero cold pa rin si Sung Tae at pilit niyang nilalayo yung loob niya. Kinabukasan, habang naghahanda si Sung Tae pumasok sa trabaho, may nakita siyang invitation card na ipinadala sa kanya. Wala siyang pake at itinapon niya sa basurahan. Yung invitation card na yon, napunta rin kina Jaewook at Dong-su. Nung pumunta si Jaewook para pumirma ng contract kay Sung Tae bilang advertisement model, nagtitigan yung dalawang lalaki na parang matagal nang magkaribal. Biglang nakita ni Sung Tae yung invitation card kay Jaewook. Kaya kinancel niya lahat ng work niya para pumunta sa lugawan at umattend sa 50th anniversary party para sa VIP customers. Pero ang totoo, excuse lang yon para matulungan si Chohong na mapabilis yung time para sa first kiss niya. Nang makita ni Sung Tae si Jaewook na sobrang gwapo, medyo nag-hesitate siya kung paano magre-react. Hindi makapikit yung dalawang lalaki nung nakita nila si Chohong na sobrang ganda. Nagsimula yung celebration sa masayang kainan. Sa dining table, si Jaewook alaga ng alaga kay Chohong kaya sobrang hindi komportable si Sung Tae. Pagkatapos nilang kumain, inanunsyo ni Yesun na maglalaro sila ng games para manalo ng sobrang valuable na prizes. Sinabi ni Sung Tae na ayaw niyang sumali, pero sobrang excited si Dong-su.
Dahil sa prizes at pera, pumunta si Dongsu dito para sumali at makapag-ipon para sa kasal niya. Nang marinig yon ni Sung Tae mula sa tauhan niya, nagalit siya. Nagdesisyon si Sung Tae na tapusin yung laro kasama si Dongsu hanggang dulo. Una, magbubunot sila ng bola para hatiin yung teams. Siyempre, ayon sa plano, magiging magkapareha sina Cho Hong at Sung Tae habang si Jae-wook naman kasama si Dongsu. Isang team sina Yesun at Engdu at magsisimula sila sa game na eating cookie sticks. Dahil sa gigil manalo, mabilis na sumali si Dongsu kasama ang kateam niya. Sa kabilang banda, sinubukan din ni Sung Tae na manalo kasama si Cho Hong. Nagkatapat silang dalawa, harap sa harap. Bigla silang nagulat sa sigaw ni Dongsu. Para hindi manalo si Dongsu sa prize, sinubukan ni na Yesun at Engdo na gawing pinakamaiksi yung cookie stick para sila ang manalo sa game na to. Sa second game, tatayo sila sa dyaryo na paliit ng paliit yung area. Kung sinong unang matalo, parusa niya yung magka-kiss. Sinubukan ni Cho Hong hipan ng magic yung tenga ni Sung Tae para mabilis siyang matalo. Pero bago pa sila matalo, si Jae-wook na nasa tabi nila, natakot na baka may iba pang hahalikan si Cho Hong, kaya nagkunwari siyang nahihirapan para yung team nila ang unang matalo. Yung ginawa niya, sobrang kinainis ni Dongsu na sobrang competitive. Panalo pa rin sina Yesun at Engdo sa game na to. Nakaabot na sa final solution yung tatlong witches. Sa third game, yung representative ng bawat team, iinom ng isang baso ng beer sa pinakamaikling oras. Sinadya pa ni Yesun lagyan ng konting magic kiss yung baso ni Sung Tae. Pero nung magsisimula na sila, napansin ni Dongsu na hindi pare-pareho yung dami ng beer sa bawat baso. Kaya sinubukan niyang agawin yung baso ni Sung Tae kasi siya yung may pinakakaunti. Kahit pinipigilan sila ng lahat, hindi nila kinaya yung gigil ni Dongsu manalo. Ang ending, nalasing siya at paulit-ulit na sinasabing mahal niya si Sung Tae. Akala ni na Yesun at Engdo, obvious na hindi talaga gusto ni Sung Tae si Cho Hong. Pero sa side ni Sung Tae, habang iniisip niya yung mga moments nila ni Cho Hong buong araw, sobrang saya niya. Hating gabi, nangangapa siyang lumabas ng kwarto para maghanap ng kung ano. Bigla siyang natisod sa hagdan at nawalan ng malay. Tumakbo palabas si Cho Hong at yung iba sobrang taranta. Gusto sanang utusan ni Yesun si Engdo na kumuha ng gamot para gisingin si Sung Tae pero na-realize nila na unconscious talaga siya. Perfect chance to para kay Cho Hong na kiss back yung Rose. Nag-agawan at nagkagulo silang tatlo ng matindi. Sa mismong moment na yon, biglang nagising si Sung Tae at sumigaw. Ipinaliwanag ni Cho Hong na CPR lang sana yung gagawin niya para iligtas siya. Nag-stretch si Sung Tae at tumayo pero dahil sa pagkahulog, na-sprain yung paa niya. Habang iniinda niya yung sakit, bigla niyang nakita yung pamilyar na baseball. Sa kabilang banda, naaalala ng nanay ni Sung Tae yung nangyari 20 taon na ang nakalipas. Nakidnap si Sung Tae ng ilang araw dahil sa isang aksidente. Nang makita nila siya, wala siyang maalala sa mga araw na nakidnap siya. Yung sugat sa dibdib niya, totally nawala. Pero pagkatapos nun, lagi nang may nightmare si Sung Tae. Sa loob ng maraming taon, kailangan pa niyang magpa-therapy sa doktor. Nang makita ng nanay niya na nakatira siya sa lugawan dahil naghahanap siya ng mga walang buhay na bagay sa panaginip niya, sobrang nagalit yung nanay niya. Tapos ngayon, injured pa yung paa niya, kaya pinayuhan siya ng nanay niya na tumigil na at umuwi na. Pero sabi ni Sung Tae, konting panahon na lang daw at nangako siyang babalik siya. Paglabas niya ng kwarto, inakala ng nanay niya na mga katulong yung tatlong kasama ni Cho Hong. Kaya inutusan niya si Dongsu na palitan sila ng mas bata kasi ang pangit daw nilang tingnan. Nang marinig yon, sobrang nagalit yung tatlo. Sa kabilang banda, naisip ni Yesun na sa dami ng taong pumupunta, madaling mabubuking yung identity nila. Kaya naisip niya na pagkatapos nilang gamitin si Sung Tae bilang destined person para mabawi yung powers ni Cho Hong, kailangan nilang maghanap ng paraan para mapaalis siya sa bahay. Agad tumutol si Cho Hong at sinabing siya pa rin naman yung may-ari ng bahay. Pero sabi ni Yesun, hindi siya dapat masyadong makisawsaw sa human love. Tapos dinalhan ni Cho Hong ng lugaw si Sung Tae sa kwarto. Nakita niyang tulog siya, kaya ayaw niyang palampasin yung chance na nakawin yung isang halik. Pero bigla niyang binuksan yung mata niya at nahuli siya. Pinahiga niya siya at sinabi na kahit madali siya para sa kanya, yung kiss daw ang simula ng romance. Kapag yung tao ang tama para sa kanya, doon lang magiging meaningful yung simula na yon. Agad siyang tinarayan ni Cho Hong at sabi niya, hindi lang siya marunong humalik kaya gumagawa siya ng excuse para sa weakness niya. Tapos tumalikod siya at umalis, iniwan siyang frustrated. Pero paglabas niya, nahiya si Cho Hong sa ginawa niya. Dinalhan ni Cho Hong ng lugaw si Jae-wook. Tinanong niya siya kung paano nabubuo ang love at paano niya makukuha yung love ng isang lalaki. Nagdahilan siyang para daw yon sa tita niya. Sabi ni Jae-wook, basta na-realize ng lalaki na may feelings siya sa babae, kahit ano pang gawin ng babae, maa-attract siya. Gaya ng nangyari kay Jae-wook kay Cho Hong. Pero hindi niya lang na-realize yung feelings niya para sa kanya.
Nang marinig yon, lalo pang nalungkot si Cho-hong kasi feeling niya wala siyang way para makuha yung puso ni Sung-tae dahil lagi siyang cold sa kanya. Pero naisip niya rin kung sa dark hell siya mapupunta na pangit ang itsura kahit gaano kahirap, kailangan niyang subukan. Gabi na, lumabas si Sung-tae para hanapin yung baseball na nakita niya kagabi pero nagulat siya nang makita niya yung itsura ni Eng-do nung gabing yon kaya napaupo siya sa sahig ulit. Kinabukasan, dumating si Dong-soo para mag-report ng work sa kumpanya kasi injured si Sung-tae at hindi makapasok. Bukod doon, may importanteng info rin siyang sinabi kay Sung-tae. Ayon sa research niya, yung rice porridge restaurant, same pa rin daw yung lasa sa loob ng 50 taon at hindi raw nagsasara yung shop maliban lang pag weekends. Pero 25 taon na ang nakalipas, may isang beses na exception. Nagsara daw yung shop ng isang araw. Umuulan nung araw na yon at yung taong nagligtas sa kanya sa aksidente nasa ospital pa rin. Yung aksidente nangyari rin malapit sa lugawan. Nang pinagdugtong-dugtong ni Dong-soo lahat ng weird na bagay at yung memories na nakita ni Sung-tae, na-conclude niya na hindi normal na lugawan to kasi maraming missing people at hindi alam ang pinanggalingan ng lahat. Sobrang natakot si Dong-soo. Akala niya human trafficking place yon. Injured pa rin yung paa ni Sung-tae sa oras na to. Pumasok si Yesu na may dalang lugaw. Dahil takot si Dong-soo na makita yung investigation photos, humiga siya sa ibabaw ni Sung-tae para matakpan yon. Nung maglalagay na si Yesu ng traditional medicine sa injured na paa ni Sung-tae, mabilis siyang pinigilan ni Dong-soo. Pabulong niyang sinabi na delikado daw yon at tuloy-tuloy niyang pinipigilan si Yesun na asikasuhin si Sung-tae. Nakita to ni Sung-tae at agad niyang pinalaya si Dong-soo. Sa oras na to, nagdahilan si Dong-soo para tanungin siya tungkol sa TV na napanalunan niya last time nung nanalo siya sa game. Hindi komportable yung tatlong pamilya ni Cho-hong habang pinapanood si Dong-soo na umalis dala yung TV. Meanwhile, nasira yung plano nila dahil sa kanya. Gabi na, sinabihan ni Yesun si Cho-hong na dalhan si Sung-tae ng pagkain sa kwarto at humanap ng paraan para isi-juice siya. Sa moment na to, bumaba si Sung-tae galing kung saan man at sinabi niyang uupo siya at kakain kasama ng lahat. Nagkukwentuhan silang tatlo nang biglang tumunog yung phone ni Sung-tae. Mabilis tumayo si Cho-hong at sinabi na dahil injured siya, siya na yung kukuha para sa kanya. Pagpasok ni Cho-hong sa kwarto para kunin yung phone niya, nakita niya yung mga photos at documents tungkol sa lugawan nila na pinasubaybayan pala ni Sung-tae. Dito nagsimula siyang magduda sa kanya. Sa dining table, tinanong ni Yesun kung bakit pinili niyang bilhin yung bahay na to marami namang ibang options. Sabi ni Sung-tae, kasi may memories siya sa place na to. Nagpunta na raw siya dito para kumain nung bata pa siya. Gusto niyang bumalik later pero sarado daw yung shop nung time na yon. Sabi ni Eng-do, hindi naman daw nagsasara yung shop nila. Tapos nagtinginan sina Yesun at Eng-do parang may naalala silang isang incident. Nagkunwari si Yesun at sinabing dahil daw yun sa baha noon kaya sarado lahat ng shops. Matagal na raw yon kaya hindi na niya maalala kung sino. Baka napagkamalan lang niya ng ibang shop. Yung pagkalito ng dalawa, lalo lang nagpa-curious kay Sung-tae. Pagkatapos nun, hindi maiwasan ni na Yesun at Eng-do na maalala yung isang aksidente na ayaw nilang banggitin. Habang iniisip ni Yesun yung mga kakaibang kilos ni Sung-tae, nagkaroon din siya ng duda. Kasabay nito, hindi rin makatulog si Cho-hong. Hindi niya alam kung bakit lumalapit si Sung-tae sa pamilya niya at ano yung nangyari nung gabing may aksidente. Pero sinabi niya sa sarili niya na pagkatapos niyang halikan si Sung-tae at mabawi yung lakas niya, hindi na niya siya makikita ulit. Sa oras na to, palihim din lumabas ng kwarto si Sung-tae. Kumuha siya ng upuan at umakyat para kunin yung baseball sa ibabaw ng cabinet. Nakita rin yon ni Cho-hong. Kaya tinanong niya siya kung ano bang plano niya. Sabi ni Sung-tae, gusto lang niyang i-confirm yung ilang importanteng bagay. Gusto niyang malaman kung totoo ba yung memories niya o panaginip lang. Nagsorry siya dahil nagsinungaling siya sa kanya tungkol dito. Sakto, biglang bumaba si Yesun. Para hindi mahalata ni Yesun, dinala ni Cho-hong si Sung-tae para magtago sa sulok ng kusina at maghintay hanggang umakyat ulit yung lola niya. Nagkatapat silang dalawa, harap sa harap. Nung umakyat na si Yesun, sinabi ni Cho-hong na maghintay siya dito kasi matagal pa bago makatulog yung lola at tita niya. Paalis na sana si Cho-hong nang hinawakan ni Sung-tae yung kamay niya. Bigla niya siyang hinalikan. Sabi niya, baka dapat na raw silang magsimula ng romantic relationship. Tapos nag-share sila ng isang matamis na halik. Samantala, sa lugar ng Dark Witch, biglang nabasag yung isang magic potion. Nang makita yon, na-realize niyang may masamang nangyari. Pagkatapos ng romantic kiss kagabi, masayang kumakanta at sumasayaw si Cho-hong sa maagang umaga. Akala ni na Yesun at Eng-do unti-unting nawawala yung ability niya kaya baka nagiging baliw na yung isip niya. Sinabihan nila si Cho-hong na samantalahin niya at planuhin yung pagkuha ng kiss kay Sung-tae. Masayang sinabi ni Cho-hong na nagbigay na siya ng simpleng kiss kagabi. Pero nung naalala niya yung sinabi ni Yesun na paaalisin nila si Sung-tae pagkatapos nilang gamitin siya,
Nagkunwari siyang gumawa ng isa pang excuse. Kasabay nito, tinanong ni Sung Tae si Cho Hong kung nakatulog ba siya ng maayos kagabi. Dahil takot siyang mabuking silang dalawa, sinadya niyang magalit at sinisi siya na masyado siyang caring, tapos pumasok siya sa kwarto. Hindi alam ni Sung Tae kung ano yung nagawa niyang mali, pero nung nakita niya yung cold na attitude niya, nagalit siya at umalis habang nagtinginan na lang sina Yesun at Eng Do at napabuntong hininga. Tapos palihim na dinalhan ni Cho Hong ng breakfast si Sung Tae sa kwarto. Nalito si Sung Tae sa actions niya ngayong umaga. Ipinaliwanag ni Cho Hong na gusto niyang secret muna yung relationship nila. Bago pa makapagtanong si Sung Tae, dumating si Eng Do na may dalang breakfast din sa kwarto niya kasi akala niya gutom siya. Nagtago si Cho Hong sa likod ng pinto pero nasagi siya ni Eng Do sa pinto kaya dumugo yung ilong niya. Nang makita ni Eng Do yung breakfast sa mesa ni Sung Tae sa harap niya, nagalit siya at inisip niyang palihim niyang kinakain yun kaya galit siyang bumaba. Pag-alis ni Eng Do, mabilis lumapit si Sung Tae para punasan yung nosebleed ni Cho Hong. Hindi siya nakaramdam ng sakit pero ngumiti pa siya ng masaya. Sa oras na to, aksidenteng nakita ni Sung Tae yung rose mark sa kaliwang dibdib niya na nagliliwanag pero natatakpan ng buhok niya. Naalala ni Cho Hong yung kiss nila ni Sung Tae. Sinubukan niyang mag-snap ng fingers at gumamit ng magic pero wala pa ring nangyari. Mabilis siyang tumingin sa salamin at nakita niyang hindi pa masyadong tumanda yung beauty niya. Curious na tinanong ni Cho Hong si Yesun kung kailangan ba ng time para bumalik yung powers niya after ng kiss. Sabi ni Yesun, babalik agad yung powers niya kapag hinalikan niya yung destiny niya. Nang marinig yon, sobrang nalito si Cho Hong pero pinilit pa rin niyang huwag ipaalam kina Eng Do at Yesun. Kasabay nito, nakareceive si Cho Hong ng text mula kay Sung Tae. Nagpadala siya ng sandamakmak na rules tungkol sa relationship nila. Pagkabasa ni Cho Hong, naisip niya na baka never pa siyang nag-date. Kung mag-text siya, parang nag-uutos siya sa mga tauhan niya. Nakareceive din si Cho Hong ng messages kay Jae-wook. Lagi siyang tinitingnan ni Jae-wook na parang passionate lover pero wala siyang pake sa kanya. Sa oras na to, nakatanggap si Sung Tae ng tawag mula sa maid. May pinapaalaga siyang lalaki sa ospital ng maraming taon. Yun yung driver na nagligtas kay Sung Tae sa aksidente years ago. Ito rin yung taong nakakaalam ng nangyari noon. Pero nakakoma siya sa kama ng 25 taon mula nung aksidente. Samantala sa bahay, pakiramdam ni na Yesun at Eng Do, paubos na yung oras ni Cho Hong. Nagmadali silang gumawa ng magic potion para mahalikan ni Sung Tae si Cho Hong. Para mapabilis, gumawa sila ng sobrang lakas na dose na kayang makaapekto sa nerves niya. Nang marinig to, sobrang nag-alala si Cho Hong. Paulit-ulit siyang nagsisignal kay Sung Tae habang sinusubukan ni na Yesun at Eng Do painumin siya ng tsaa. Pero hindi pinansin ni Sung Tae yung signal ni Cho Hong. Inutusan niya si Cho Hong na pumunta sa private room niya para kausapin siya. Nagsorry siya dahil dun sa meeting na dahilan kung bakit siya na late. Tinanong niya si Cho Hong tungkol sa terms ng date. Pinuna ni Cho Hong kung gaano siya ka-rigid. Inasar pa ni Cho Hong si Sung Tae gamit yung pangalan ng ex niya kaya nagselos si Sung Tae at nagalit. Nang makita ni Cho Hong yung selos na expression niya, hindi niya napigilan at siya na mismo yung nagbigay ng kiss. Hinalikan din siya pabalik ni Sung Tae. Nasa labas sina Yesun at Eng Do, plano sana nilang dalhan ng lugaw si Sung Tae pero aksidente nilang nakita yung scene. Tahimik nilang isinara yung pinto para bigyan ng privacy sina Cho Hong at Sung Tae. Inisip ni Cho Hong na natapos na niya yung mission niya na mabawi yung witch powers niya. Kinabukasan, nag-deliver ng lugaw si Cho Hong habang iniisip kung kailan babalik yung powers niya. Kasabay nito, nakareceive siya ng text tungkol sa appointment nila ni Sung Tae ng alas 6 ng gabi. Napangiti si Cho Hong. Kasabay nito, tumingala siya sa maliwanag na araw at naramdaman niyang mas mainit ngayon kaysa usual. Tapos biglang nahimatay si Cho Hong kaya nagpanik si Jae-wook. Dahil sa nakita niya, hindi niya alam paano siya gigisingin. Nang makita niyang hindi na humihinga si Cho Hong, hindi nagdalawang isip si Jae-wook. Ginawa niya yung artificial respiration para bigyan siya ng first aid. Pagkatapos nun, dinala niya agad siya sa ospital para sa emergency treatment. Paulit-ulit niyang sinasabi sa doktor na bigla raw nahimatay si Cho Hong. Maputla yung mukha niya. Tumigil daw yung puso at paghinga niya kaya sobrang nag-aalala siya pero sabi ng doktor, totally normal daw yung kondisyon niya. Pag-alis ng doktor at ni Jae-wook, biglang nagliwanag yung katawan ni Cho Hong. Pati yung ilaw, kumikislap. Unti-unting bumalik yung sigla at beauty niya. Dahil worried si Jae-wook sa health niya, nag-request siya ng re-examination. Pero nung nakita nila yung youthful na sigla ni Cho Hong, nagulat silang dalawa. Sa oras na yon, nasa appointment si Sung Tae at hinihintay si Cho Hong pero hindi niya ito nakita. Tinawagan niya si Cho Hong pero hindi sumasagot. Naiwan ni Cho Hong yung phone niya nung nahimatay siya sa balcony ni Jae-wook. Pagbalik galing ospital, sobrang worried si Jae-wook kay Cho Hong. Sinabi niya na sobrang natakot siya nung nakita niya si Cho Hong na ganun.
Nagdesisyon siyang mag-confess at sinabi niyang inabot siya ng 2 taon bago niya na-realize na gusto niya siya. Magka-school daw sila nung bata pa sila pero nag-transfer si Cho-hong later kaya wala siyang naaalala tungkol sa kanya. Tuwing binubuli si Jae-wook ng mga kaibigan niya, si Cho-hong daw yung tumatayo para sa kanya. Sinabi niya kay Cho-hong na mag-isip siya ng dahan-dahan at maghihintay siya ng sagot. Tapos inasar ni Jae-wook si Cho-hong. Masayang naghabulan yung dalawa sa harap ng bahay. Aksidenteng nakita to ni Sung-tae. Galit siyang bumaba ng kotse at sinabihan si Cho-hong na lumapit sa kanya. Pinagalitan ni Jae-wook si Sung-tae sa attitude niya kasi lakas daw niyang umasta na parang inuutusan siya. Sinabihan ni Sung-tae si Cho-hong na ipaliwanag sa kanya yung relationship nila ni Jae-wook tapos galit siyang pumasok sa bahay. Nagsorry si Cho-hong kay Jae-wook at sinabihan siyang umuwi na. Tapos pumasok si Cho-hong sa kwarto ni Sung-tae. Pagkakita niya sa kanya, sobrang galit ni Sung-tae at malakas siyang sumigaw. 3 oras daw siyang naghintay. Dahil sa secret nila, hindi niya kayang tanungin yung lola at tita niya. Tapos nakita pa niyang naglalaro siya kasama yung ibang lalaki. Wala siyang tinanggap na kahit anong excuse. Kung ganun daw siya magpadala sa emosyon niya, kailangan daw nilang pag-isipan ulit yung relationship nila. Nasaktan si Cho-hong. Hindi na siya nag-explain at galit siyang bumalik sa kwarto niya. Sakto, narinig ni Sung-tae na sinasabi ni na Yesun at Eng-do na nahimatay si Cho-hong at tinulungan siya ng ibang tao. Doon niya pinagsisihan yung mga sinabi niya kanina, kaya pumunta siya sa pinto ng kwarto niya. Pero nakita yung ginawa niya ni na Yesun at Eng-do. Gabi na, nakaupo si Cho-hong at sinusuklay yung buhok niya. Hindi niya namalayan, nag-snap siya ng fingers para kunin yung suklay. Biglang na-realize ni Cho-hong na bumalik na yung powers niya. Napahiyaw siya sa sobrang saya. Kinabukasan, sabay-sabay silang kumain ng breakfast. Nagtanong si Sung-tae kay Cho-hong ng may concern pero nagkunwari siyang galit at tumayo para pumasok sa kwarto niya. Hindi nagdalawang isip si Sung-tae na sundan si Cho-hong. Nagtinginan sina Yesun at Eng-do ng naguguluhan. Tinanong ni Sung-tae kung ano daw dapat niyang gawin para mapatawad siya ni Cho-hong. Sabi ni Cho-hong, kumanta at sumayaw daw siya para makita niya. Kahit todo effort siya, ang alam lang niya yung national anthem at yung kanta sa army. Nakita ni Cho-hong na ang cute niya kaya hindi siya nagtagal na galit. Niyakap niya si Sung-tae at nagsorry kasi mali daw siya na pinaworry niya siya. Nagkayakap silang dalawa ng sobrang sweet. Pero kahit laging nag-aalala si Jae-wook kay Cho-hong, iniiwasan pa rin siya ni Cho-hong. Sabi pa ni Jae-wook, parang witch daw siya kasi na-hypnotize niya yung puso niya. Nung bata pa sila, snap lang daw ng fingers ni Cho-hong, nasasaktan na yung lahat ng bullies na nang-aapi sa kanya. Kahit wala siyang naaalala tungkol sa kanya nung nagkita ulit sila, hanga pa rin siya palagi sa kanya. Sabi ni Jae-wook, destiny daw talaga silang dalawa. Binanggit din niya yung kiss nung ginawa niya yung CPR para iligtas siya. Sa oras na to, naalala ni Cho-hong yung goblin ears na sumisigaw kapag malapit si Jae-wook at yung fact na bumalik yung witch powers niya nung hinalikan siya. Biglang na-realize ni Cho-hong na si Jae-wook yung destiny niya. Tapos pinuntahan ni Cho-hong yung dark witch at kinuwento yung story niya. Tinanong ni Cho-hong kung pwede ba siyang magmahal ng taong hindi niya destiny. Pero sabi ng dark witch, mahihirapan daw ang mga tao tanggapin ang differences. Kapag nalaman nilang witch siya, hindi na raw siya mamahalin at itatrydor siya ulit hanggang masira yung buhay niya. Pero kung yung destined boy, hindi na raw niya kailangang mag-alala. Kahit malaman niyang witch siya, magiging loyal at devoted pa rin siya. Bago umalis, pinaalalahanan pa ng dark witch si Cho-hong na maging gising ang isip. Binalaan niya si Cho-hong na huwag basta maniwala sa love sa mga tao. Sobrang sakit sa ulo ni Cho-hong yung dalawang lalaki. Sa kabilang banda, tuloy pa rin yung pag-iimbestiga ni Dong-su sa lugawan ng pamilya ni Cho-hong. Simula kay Cho-hong, hindi niya alam kung sino yung mga magulang niya. Pero isang araw, may narinig na tunog ng bagong panganak na baby mula kina Yesun at Eng-do. Akala ng mga tao, baka inampun nila siya. Bago pa mag-elementary si Cho-hong, nagbubuhat na siya ng tray para mag-deliver ng pagkain. Akala ng mga tao, exploitation daw yon ng labor ng minors. Dahil galing sa malayong lugar sina Yesun at Eng-do, baka hindi daw nila alam yung children's rights. Pero ang totoo, gusto lang tumulong ni Cho-hong mula nung maliit pa siya. Nung high school si Cho-hong, may nakita siyang babaeng binubuli at tinulungan niya. Gumamit siya ng magic laban sa mga thugs, kaya natakot din yung mga tao sa kanya. Kaya napilitan si Cho-hong na mag-transfer ng school ng paulit-ulit. Nung nasuspend siya, nagdesisyon na siyang tumigil sa pag-aaral, kaya hanggang high school level lang yung natapos niya. May naging deskmate dati si Cho-hong. Hinahanap din siya ng maraming sponsors kasi nakita nila yung kakaibang abilities niya. May mga nanliligaw pa na pumupunta sa bahay nila para mag-confess. Pero para protektahan yung identity at powers ni Cho-hong, laging may paraan sina Yesun at Eng-do para ilayo siya sa mga tao. Kaya sa loob ng 25 taon, wala talagang friends si Cho-hong. Ang alam lang niya,
tulungan yung lola niya mag-deliver ng lugaw. Naisip ni Sungtay kung gaano kalungkot si Cho Hong kasama yung lola at tita niya sa loob ng maraming taon, kaya sobrang naawa siya. Pag-uwi niya, nakita niya si Cho Hong na naghihintay sa pinto. Dahil hindi niya nakita yung dalawa, mabilis niya siyang niyakap ng sweet. Na-enjoy ni Cho Hong yung lambing niya, pero bigla niyang naalala yung Dark Witch, kaya mabilis niyang itinulak si Sungtay at bumalik sa kwarto niya. Pinagsabihan ni Cho Hong yung sarili niya na hindi si Sungtay yung destined boyfriend niya. Pero pag naaalala niya yung sweet kisses at hugs niya, hindi siya makapagsinungaling sa sarili niya hanggang namula yung mukha niya. Sakto, pumasok din si Sungtay sa kwarto ni Cho Hong. Pagkakita niyang namumula si Cho Hong, akala niya may sakit siya. Nahimatay si Cho Hong ilang araw pa lang ang nakalipas at nagde-deliver pa, kaya akala niya baka na-overwork siya. Kahit sabi ni Cho Hong okay lang siya, niyakap pa rin siya ni Sungtay nang may pag-aalala. Ayaw na niyang tiisin niya lahat mag-isa kasi nandito na siya ngayon. Habang sweet na sila, kumatok si Eng Do sa pinto para maghanap ng nasal spray. Mabilis na nagtago si Sungtay sa likod ng pinto. Gusto sanang pag-usapan ni Eng Do si Sungtay pero mabilis siyang pinigilan ni Cho Hong. Nagdahilan si Cho Hong para pabalikin yung tita niya sa kwarto para magpahinga. Kinabukasan, tumawag si Sungtay ng professional na doctor at nurse para pumunta sa bahay ni Cho Hong at i-check siya kasi takot siya na baka hindi siya okay. Pagkatapos ng check-up, sabi ng doktor, siya daw yung dapat ipacheck kasi sobrang healthy ni Cho Hong. Siya naman sobra raw focused sa isang tao. Na-diagnose siya ng doktor na may love sickness at confusion. Sobrang natuwa si Cho Hong nung narinig niya yon. Nang makita to, hinila ni Eng Do si Cho Hong para mag-usap at tinanong tungkol sa relationship nila. Sabi ni Eng Do, swerte si Cho Hong kasi tama yung guy na minahal niya, kaya itatago na lang niya to kay Yesun. Kung ibang tao daw yun, isasakay na niya sa smuggling boat at ipapadala ng malayo sa lugar na to. Para kay Eng Do, sobrang nakakatakot ang human love. Kapag napasok ka na, ang hirap ng kumawala. Nang marinig to ni Cho Hong, medyo nag-worry siya. Pagkatapos nun, pumunta si Cho Hong sa kwarto ni Sungtay para hanapin siya. Palihim niya siyang niyakap mula sa likod, pero natulak niya siya pababa kasi sobrang sensitive siya sa mga bagay sa likod niya. Kaya ganun siya ka-defensive sa kanya nung first time nilang nagkita. Nakita ni Cho Hong yung mga documents na pina-investigate ni Sungtay tungkol sa kanya, gaya nung last time na nakita niya, kaya naisip niya na naging host na siya. Pero this time, parang chine-check niya kung bagay ba siya sa kanya o kung hindi bagay yung finances at education niya. Bago pa makapagpaliwanag si Sungtay ng pinagdadaanan niya, galit na umalis si Cho Hong. Sa oras na to, dumating si Jae-wook sa bahay kasi inimbitahan siya ni na Yesun at Eng Do. Nang marinig nilang nagsusulat siya tungkol sa witch at lips, sobrang warm ng pagtanggap nila. Inakyat pa nila siya para kumain. Nakita ni Sungtay yung scene na yon at umupo siya sa mesa. Siya na yung umasta na parang host at nagdemand na kumain din ng soup gaya ni Jae-wook. Lumalabas, sinulat ni Jae-wook yung story na yon kasi hindi niya makalimutan si Cho Hong noon. Ginawa niyang trabaho yung feelings niya gamit ang imagination niya kaya sobrang na-relieve si Yesun. Pero kay Sungtay, parang tanga lang daw na cartoon story yon. Sabi ni Jae-wook, witch talaga si Cho Hong kasi may mysterious at cute na beauty siya na nakakabighani. Pagkarinig nun, nataranta sina Yesun at Eng Do. Naiinis na pinaalalahanan ni Cho Hong si Jae-wook na kumain na lang at huwag masyadong madaldal. Sabi ni Jae-wook, baka nahiya lang si Cho Hong kasi nag-confess siya ng feeling sa kanya. Pagkarinig nun, natulala si Sungtay at tiningnan si Cho Hong ng matalim. Nag-worry din sina Yesun at Eng Do at tinanong kung ano yung sagot niya sa kanya. Nalito rin si Sungtay. Sabi ni Jae-wook, maghihintay siya kaya mag-isip siya ng dahan-dahan. Sabi ni Cho Hong, sasagot siya agad. Nagpapasalamat siya sa feelings ni Jae-wook pero tumanggi siya. Sabi niya, mula ngayon, susuko na siya sa mga lalaki. Sa harap niya, gentle siya pero sa likod niya, naghuhukay siya ng impormasyon. Two-faced at hindi sincere daw siya. Feeling niya lahat ng lalaki pare-pareho. Tumayo siya at umalis. Tuwang-tuwa si Yesun nang marinig yon. Tumingin si Jae-wook kay Sungtay. Gabi na, nag-text si Sungtay kay Cho Hong. Sabi niya, gusto niya siyang makita kasi may business trip siya ng maaga bukas pero hindi siya nag-reply. Binuksan niya yung pinto at nakita niya si Cho Hong sa harap ng kwarto niya. Nag-usap sila sa labas. Gusto marinig ni Cho Hong yung explanation niya sa lahat ng ginagawa niya at ayaw na niyang makarinig ng kasinungalingan. Sabi ni Sungtay, nakidnap siya nung bata pa siya. Bumalik siya after ng 3 araw pero hindi nahuli yung kriminal. Yung driver na nagbabantay sa kanya na aksidente at nakoma ng 25 taon. Walang nakakaalam kung ano yung nangyari sa loob ng 3 araw na yon. Malakas yung ulan. May kutsilyong nakatutok sa puso niya. May taong naka-raincoat at may bahay na matulis ang bubong gaya ng lugawan nila. Yun lang yung naaalala niya. Yun din yung dahilan kung bakit binili niya yung lugawan para malaman niya ang totoo.
Sinubukan niyang hanapin yung baseball na may pangalan niya sa bookshelf kasi dala niya yon nung nakidnap siya, pero hindi pala yon. Narealize ni Cho Hong na sa sobrang tagal, nabuhay si Sung Tae sa takot. Lagi siyang cold sa lahat. Sobrang sensitive pa siya na walang pwedeng yumakap sa kanya mula sa likod kasi hindi niya alam kung sino talaga yung nanakit sa kanya. Niyakap ni Cho Hong si Sung Tae at umiyak. Hindi niya kayang maniwala ng buo pero hindi rin mapigilan ng mahina niyang puso yung feelings niya para sa kanya. Kapalit nun, kinomfort siya ni Sung Tae gamit ang isang matamis na halik. Kinabukasan, nagpaalam si Sung Tae kay Cho Hong para sa business trip. Nakita ni Dong-soo na mas lalo pang gumaganda si Cho Hong kaya balak niya sanang ireto siya sa mas batang kapatid niya pero pinigilan siya ni Sung Tae. Pinagalitan siya ni Sung Tae at minadali siyang pumasok sa trabaho. Tumingin si Cho Hong kay Sung Tae na kumikislap yung mata sa sobrang love. Yung pag-alis ni Sung Tae, perfect timing para sa witch family na magluto ng broth para sa lugaw kasi wala siya sa loob ng 2 araw. Pero para i-surprise si Cho Hong, palihim na bumalik si Sung Tae ng gabi. Pagkatapos ng schedule, naghanda rin siya ng gift para sa kanya. Maingat na gumamit si Eng-do ng magic para isara lahat ng pinto para sa broth cooking ng witches. Habang todo effort yung witch family sa pagcast ng spells, dumating din si Sung Tae sa bahay. Nang makita niyang sarado yung pinto, mabilis siyang dumaan sa back door. Pinilit niyang buksan yung pinto at pumasok sa bahay. Paakyat na sana siya nung dumaan siya sa kusina. Yung kakaibang makukulay na ilaw at ilang tunog, napakurious si Sung Tae kaya nilapitan niya yung kusina. Nang marinig nila yung ingay sa labas, buti na lang, napigil ng 3 witches yung powers nila agad, kaya hindi mapapansin ni Sung Tae. Pagkakita kay Sung Tae, mabilis tumakbo si Cho Hong para pigilan siyang pumasok, tapos hinila niya siya paakyat para mag-usap. Galit si Cho Hong sa kanya. Sabi niya, yung 50 taong gulang na lugawan nila, maraming nagbabantay para nakawin yung recipe. Kinukunan pa nga sila ng video, kaya sobrang maingat yung pamilya niya. Ngayon, dahil pumasok siya sa sensitive na lugar ng security nila, wala siyang pinagkaiba sa iba. Kung sinabi niya sana ng maaga, hindi sana aabot sa ganito. Galit na sagot ni Sung Tae. Miss na miss daw niya siya at gusto niya siyang i-surprise. Kaya bumalik siya ng gabi dahil maaga siyang natapos sa work. Pero hindi niya in-expect na worth it siyang pagalitan ng ganun. Nang marinig yon, nakonsensya si Cho Hong. Niyakap niya siya mula sa likod para i-comfort siya. Siyempre, dahil sa ganda niya, hindi siya nagtagal na galit. Gusto lang daw ni Sung Tae malaman lahat tungkol sa kanya. Samantala, dahil takot si Eng-do na may makita si Sung Tae, kukuha sana siya ng bote ng 65% na alak para malasing siya. Nang makita ni Sung Tae yung bote, nagulat siya at tinanong si Eng-do. Sabi ni Eng-do, nung great beauty pa siya, binigay daw yon ng isang customer. Tinago niya lang hanggang ngayon. Sabi ni Sung Tae, sobrang mahal daw ng vintage wine na ganun. Pwedeng umabot ng higit 200 milyon ang halaga. Pagkarinig nun, nagbago bigla ang isip ni na Eng-do at Yesun at ayaw na nilang painumin siya. Dali-dali nilang itinago yung mahal na bote. Nagupo sina Cho Hong at Sung Tae at palihim na nagkiss. Nung narinig nilang pinaalalahanan sila ni Eng-do, bigla silang tumayo. Kinabukasan, habang punong-puno ng customers yung restaurant, may matandang lalaki na galing pa sa malayo ang dumating para bumili ng lugaw. Pagkakita niya, sobrang nagulat si Eng-do at nabitawan niya yung tray ng mga pinggan sa kamay niya. Pagkatapos nun, nagtago si Eng-do sa isang sulok at umiyak. Nakita ng lalaki yon at lumapit para tanungin kung ano nangyari, pero parang may taong hinahanap siya at hindi niya nakita. Pagkatapos, nagpaalam siya kay Eng-do at umalis. Mas lalo tuloy nalungkot si Eng-do kasi hindi siya naalala ng lalaki. Ayaw na nga niyang kumain ng paborito niyang ulam na pig's feet. Yung matandang lalaki na yon, siya yung hindi niya makalimutang love nung bata pa siya. Noon, si Eng-do ay isang great beauty na pinipilahan ng maraming lalaki. Mga writers at mga royals baliw na baliw sa charm niya. Pero pagdating sa isang gwapong lalaki, sobrang hina ng puso niya. Kahit kilala siya sa panloloko ng iba, minahal pa rin siya ni Eng-do. Dumaan sila sa isang matamis na love story. Akala niya siya na yung destiny niya. Pero nung nakita niya yung pagkakaiba ni Eng-do, hindi niya matanggap at umalis siya sa takot. Simula noon, hindi na siya lumingon pa. Nag-iwan yon ng malalim na sugat sa puso ni Eng-do. Dahil hindi niya kinaya yung sakit ng nakaraan, umalis si Eng-do ng bahay para maghanap ng kapayapaan. Pakiramdam ni Yesun, hindi okay na mag-isa si Eng-do. Kaya ipinasa niya yung lugawan kay Cho Hong, tapos lumabas si Yesun para hanapin si Eng-do. Pakiramdam ni Sung Tae, komportable siya kay Cho Hong. Pero sa moment na to, lumitaw na naman si Jae-wook. Kinuha siya ni Yesun para tulungan si Cho Hong patakbuhin yung lugawan. Nang makita to, hindi sumuko si Sung Tae. Nag-apron yung 2 lalaki at sabay silang nag-serve ng customers para kay Cho Hong. Sobrang tense ng atmosphere. Hindi rin nakaligtas si Dong-soo kay Sung Tae. Napilitan siyang maging delivery man.
Nung sinabi ni Dongsu na 40 degree sa labas at sobrang pagod na siya mag-deliver, nag-offer si Cho-hong na siya na lang ang magde-deliver. Pero hindi kinaya ng dalawang lalaki na hayaan siyang mahirapan. Tuloy pa rin yung bangayan nilang dalawa sa harap niya. Dahil walang gustong mag-giveaway, napilitan si Cho-hong na paghiwalayin sila para mag-deliver ng goods. Gabi na, umupo silang lahat para mag-dinner pagkatapos ng isang nakakapagod na araw. Curious si Dongsu at tinanong yung sequel ng story tungkol sa Witch at Lips na sinusulat ni Jae-wook. Tungkol yun sa male lead. Nung nalaman niyang witch yung lover niya, paano niya haharapin yun? Nang marinig to ni Cho-hong, ang dami niyang tumatakbo sa isip. Nang makita ni Sung-tae na parang pagod si Cho-hong, nagdahilan siya para pauwiin sina Dongsu at Jae-wook para magka-private time sila. Tapos curious na tinanong ni Cho-hong si Sung-tae kung ano tingin niya sa story about witch's love na sinulat ni Jae-wook. Tumawa si Sung-tae at sabi niya childish daw. Hindi daw siya interesado. Nagalit si Cho-hong sa sagot niya. Nilakasan niya yung boses sa inis pero hindi alam ni Sung-tae kung ano yung nangyayari. Akala niya magka-private time na sila pag wala ng tao sa bahay. Pero hindi pumayag si Jae-wook na makuha ni Sung-tae yung gusto niya. Sabi niya, mag-o-overnight siya para bantayan si Cho-hong, baka daw may bad thoughts si Sung-tae. Dahil galit siya kay Sung-tae, hindi nagsalita si Cho-hong. Galit siyang pumasok sa kwarto niya. Bumalik si Sung-tae sa kwarto niya ng inis, tapos nakita niya si Jae-wook na nakahiga sa kama niya. Dahil sobrang kulit ni Jae-wook, hindi siya mapaalis ni Sung-tae. Yung dalawang lalaki sa iisang kama, nag-away pa sa kumot. Hating gabi, hindi komportable si Sung-tae na natutulog habang yakap siya ni Jae-wook, kaya tahimik siyang lumabas. Nakita ni Sung-tae na gising pa si Cho-hong. Dahan-dahan siyang lumapit at nagsorry kasi hindi daw siya marunong magsalita ng romantic at nakakatawa. Kahit witch daw siya, mamahalin pa rin niya siya. Kaya hindi na niya kailangan mag-overthink o matakot na balang araw makakalimutan siya kasi mas mahalaga sa kanya yung pagmamahal niya kaysa kahit ano. Nang marinig ni Cho-hong yung matatamis na salita, na-comfort siya at napasandal sa dibdib niya. Sa side na to, gising pa rin si Jae-wook. Narinig din niya yung usapan nilang dalawa sa likod ng pinto. Kahit wala siyang sinabi, medyo nalungkot siya. Samantala, naghahanap si Engdo ng old love memories niya. Pinuntahan niya yung mga lugar na may alaala siya. Nang dumating siya sa bahay ng ex niya, nakita niya yung lalaki na pinapakain ng lugaw yung asawa niya. Sobrang mahal niya yung asawa niya. Dumayo pa siya sa city kung saan siya nakatira para bumili ng lugaw. Sa oras na to, lumitaw si Yesun at kinaladkad si Engdo pauwi. Kahit ano paman, sobrang thankful si Engdo kay Yesun dahil hindi niya binura yung magagandang alaala ng kabataan niya para maalala niya kung paano siya nabuhay at magkaroon siya ng bagong buhay. Kasabay nito, hinatid ni Cho-hong si Sung-tae papasok sa work. Naka-awkward siyang nagbigay ng necklace na binili niya nung business trip. Nag-practice pa siya ng sweet talk sa kanya. Kahit medyo awkward, sobrang saya at cheerful ni Cho-hong. Agad niyang sinuot yung necklace. Mas lalo ring nagliwanag yung rose mark sa dibdib niya. Bandang 10:00 ng gabi, nanood silang dalawa ng sine. Pero nagkagulo sa theater dahil sobrang lantaran sila magpakita ng lambingan kahit maraming tao sa paligid. Nandun din si Dongsu by chance. Sinubukan niyang paalalahanan sila kaya binitawan nila yung isa't isa. Magkahawak kamay silang pumasok sa elevator nang hindi napapansin yung salitang under repair. Biglang umuga at bumagsak yung elevator. Nagpanik sila at nagyakapan. Sa moment na to, hindi na malaya ni Cho-hong na nag-snap siya ng fingers kaya huminto yung elevator at umilaw yung mga ilaw. Aksidenteng nakita rin ni Sung-tae yung scene na yon. Pag-uwi, nag-worry si Cho-hong na baka na-discover niya yung secret niya. Si Sung-tae naman, nag-iisip ng suspicious tungkol sa mga unconscious snaps niya dati at nung sinabi niyang witch siya, pero naisip niyang baka hallucinating lang siya. Akala niya yung sinabi niya noon, kalokohan lang nung lasing siya. Sa oras na yon, pumasok si Yesun sa kwarto at naputol yung iniisip ni Sung-tae. Dinala niya yung rent nila ngayong buwan. Aksidente niyang nakita yung peklat sa dibdib ni Sung-tae. Sabi ni Sung-tae, nung bata siya, naaksidente siya at nag-iwan ng peklat. May iniisip din si Yesun. Kinabukasan, pumunta si Sung-tae sa doktor gaya ng dati at okay pa rin ang health niya. Tinanong niya tungkol sa scar sa dibdib niya, pero sabi ng doktor, wala raw sign ng injury o kahit bakas man lang ng sugat na parang may kutsilyong tumutok sa dibdib niya, gaya ng vague na naaalala niya. Baka daw may misteryong bagay na hindi maipaliwanag ng modern medicine. Nung nalaman ni Dongsu yung relationship ni na Cho-hong at Sung-tae, pinayuhan niya si Sung-tae na tumigil. Takot si Dongsu na malaman ng nanay ni Sung-tae. Sabi niya, obstacle si Cho-hong sa pagmamana ni Sung-tae ng corporation. Yung nanay niya, hindi magdadalawang isip gumawa ng kahit ano. Baka saktan niya si Cho-hong na ordinaryong babae. Biglang naalala ni Sung-tae yung reasons kung bakit madalas mag-transfer ng school si Cho-hong noon. Sabi ni Dongsu, rich imagination lang daw ng mga bata noon.
Halimbawa, kaya daw ni Cho-hong pigilan ang car accident sa pag-snap ng fingers o biglang nasasaktan yung mga bullies na nakakakita sa kanya. Yung mga tuyong bulaklak, biglang bumubukadkad ulit pag dumadaan si Cho-hong. Napaisip ng malalim si Sung Tae. Kasabay nito, naalala ni Cho-hong yung sinabi ni Sung Tae. Nadiskubre niya na yung leg rest ng upuan niya, yun pala yung baseball na matagal nang hinahanap ni Sung Tae sa bahay. Nagdalawang isip si Cho-hong at tinanong si Yesun. Naisip niya kung yung mga witches ba nila nakapanakit na ng tao gamit ang kutsilyo kahit bata pa lang. Pero sabi ni Yesun, basta may potential na threat sa status nila, hindi siya magdadalawang isip gumawa ng kung ano. Nang marinig yon, lalo ring nag-worry si Cho-hong. Natakot siya na baka may kinalaman yung pamilya niya sa aksidenteng binanggit ni Sung Tae. Bumalik si Cho-hong sa kwarto niya habang hawak yung bola at nag-iisip nang pumasok si Sung Tae sa kwarto niya. Mabilis itinago ni Cho-hong yung bola sa ilalim ng kumot. Hindi alam ni Sung Tae kung ano yung nagawa niya para magalit si Cho-hong. Today, hindi niya siya nakita na naghihintay sa labas para sa kanya. Akala pa niya, galit siya habang nakaupo sa upuan sa kwarto. Dahil takot si Cho-hong na may madiskubre siya, nagdahilan siya na lalabas siya para maghanda ng pagkain para sa kanya. Pero pinigilan siya ni Sung Tae at niyakap siya para i-comfort siya. Sinabi niya na mahal niya siya. Kahit sobrang saya ni Cho-hong, puno pa rin ng worries yung puso niya. Sa labas narinig din ni Yesun yung usapan nilang dalawa. Sa kabilang banda, sa lugar ng Dark Witch, may nangyaring kakaiba na parang senyales ng masamang mangyayari. Palihim na pumunta yung Dark Witch para makita si Cho-hong. Sinabi ng Dark Witch na yung necklace na dinala ni Cho-hong sa kanya ay senyales na may masamang mangyayari kay Cho-hong. Sabi ni Cho-hong, keepsake yun ng nanay niya at wala siyang memories tungkol sa nanay niya. Pinaalalahanan ng Dark Witch si Cho-hong na yung lalaking mahal niya ay hindi niya destiny. Aksidenteng narinig ni Engdo yung mga salitang yon. Nagalit siya at pinalayas yung Dark Witch. Nang makita ni Yesun, naalala ng Dark Witch na dati na siyang pumunta sa kanya at may nangyari noon. Ngayon, inuulit daw ni Cho-hong yung parehong pagkakamali kaya sobrang natuwa yung Dark Witch habang malakas siyang tumawa. Alam ni na Yesun at Engdo na hindi si Sung Tae yung destined man ni Cho-hong. Sabi ni Cho-hong, siya yung pinili niya at naniniwala siyang hindi siya itatraidor nito kahit malaman pa niya yung identity niya. Pero sinabi nila na tapusin na niya agad. Kung hindi, sila na mismo ang tatapos. Kasabay nito, umuwi si Sung Tae. Pero malamig yung trato ni na Yesun at Engdo, kaya sobrang awkward siya. Sinabi ni Cho-hong na alam na ng tita at lola niya yung relationship nila. Hindi maintindihan ni Sung Tae kung bakit ayaw nila sa kanya. May nagawa ba siyang mali? Binigyan siya ni Cho-hong ng comforting kiss. Sinabing, basta gusto niya siya, sapat na yon. Papassionate kiss na sana silang dalawa nang biglang pumasok yung nanay ni Sung Tae. Inutusan niya lahat na lumabas, tapos pinagalitan niya si Sung Tae. Kinuwestiyon niya siya kung bakit pinare-investigate pa niya yung retired policeman noon tungkol sa aksidente. Kahit gaano pa siya maghanap, wala daw siyang makikita. Bago umalis, hindi niya nakalimutang sabihin na umalis na siya agad sa shabby na lugar na to at magpapanggap siyang hindi niya nakita yung babae kanina. Yun daw ang best para sa legacy niya. Narinig ni Cho-hong lahat sa labas at sobrang nalungkot siya. Tapos pumunta si Cho-hong kay Jae-wook para maglabas ng sama ng loob kasi wala siyang friends. Lagi siyang ready makinig kapag kailangan niya. Tinanggal ni Cho-hong yung necklace na binigay ni Sung Tae. Gusto niyang bitawan yung feeling pero ayaw pumayag ng puso niya. Sa kabilang banda, nung nakita ulit ni na Yesun at Engdo yung nanay ni Sung Tae, parang sobrang pamilyar. Sabi ni Yesun, nakita niya yung malaking scar sa dibdib ni Sung Tae. Nakilala nilang siya yung batang lalaki nung taong yon. Tapos inaya ni Cho-hong si Sung Tae maglakad sa park. Binalik niya yung necklace at sinabi na kapag naayos na niya yung isip niya, siya na mismo yung magsuot nun sa kanya ulit. May gusto siyang sabihin sa kanya. Nag-snap si Cho-hong ng fingers at nagpalit-palit yung kulay ng mga matataas na buildings. Kumislap yung mga ilaw tapos parang tumigil yung lahat sa paligid niya. Lahat huminto sa ginagawa nila. Tapos niyakap niya si Sung Tae at sinabi na matagal na niyang tinatago to sa kanya. Mahal na mahal niya siya ngayon at hindi niya mapigilan yung sarili niyang mahalin siya. Tinanong ni Cho-hong si Sung Tae kung mamahalin pa rin ba niya siya kapag nalaman niya lahat tungkol sa kanya. Sasagot na sana si Sung Tae nang pina-faint siya ni na Yesun at Engdo. Tapos dinala nila si Sung Tae pa uwi. Tiningnan nila yung scar at kinumpirma na siya nga yung bata noon. Litong-lito si Cho-hong at tinanong, kayo ba yung kumidnap sa kanya nung bata siya, di ba? Na-realize ni na Yesun at Engdo na baka naaalala ni Sung Tae yung nangyari nung bata siya kaya nagdesisyon silang burahin yung memory niya. Kahit anong pigil ni Cho-hong, wala ring nangyari. Hinila ni Engdo si Cho-hong palabas at sinabi na naging ganun din siya. Kahit totoong mahal siya ng lalaki, mahirap daw para sa kanila tanggapin yung identity niya bilang witch. Ganun din daw yung nanay niya at yung nanay niya tinraidor.
Ang best daw ngayon, burahin lahat ng memories ni Sung Tae bago pa siya tuluyang ma-in love kay Cho Hong. Landlord at tenant lang sila. Yun yung best para sa kanilang dalawa. Wala nang choice si Cho Hong kundi tanggapin. Unti-unting binubura yung memories ni Sung Tae gamit ang magic. Ang totoo, nung bata si Sung Tae, kinidnap siya ng driver para i-threaten yung nanay niya. Habang tumatakas, nakita siya ng driver. Dahil naka-blindfold siya, aksidente siyang natisod sa matulis na bagay at nasaksak niya yung sarili niya sa dibdib. Nang makita ng driver yung sugat niya, natakot ito at tumakbo palayo. Iniwan niya si Sung Tae na nakahandusay, duguan yung dibdib. Kinabukasan, nung nagising si Sung Tae, tinawag niya si Cho Hong sa kwarto niya. Tinanong niya kung ano yung nangyari kagabi. Habang litong-lito pa si Cho Hong, tinuro ni Sung Tae yung mantsa sa kama. Sinabihan niya siyang linisin yun, kung hindi, kailangan nilang tatlo umalis. Ang tinanong lang ni Cho Hong, kung masakit ba nararamdaman ni Sung Tae. Sabi ni Sung Tae, okay lang siya, matigas yung boses niya. Malungkot na sinabi ni Cho Hong na aayusin niya yung kama para sa kanya tapos umalis siya na basa yung mata. Pati sa breakfast, ang yabang ng attitude niya kaya naging uncomfortable yung lahat pero ibig sabihin din nun, totally nabura na yung memory niya. Nang makita ni Cho Hong yung worried na mukha ni na Yesun at Engdu, sinabi niya na magiging okay siya soon para makabalik siya sa dati. Nung paalis na si Sung Tae papasok sa work, binigyan niya si Cho Hong ng tambak na damit at pinapalaba niya. Pero malamig siyang tumanggi kasi wala yun sa contract. Kasabay nito, nahulog ni Sung Tae yung necklace na binigay niya sa kanya. Pinulot ni Cho Hong at ibinalik sa kanya. Sinabi niyang ingatan niya yung gamit niya. Nasa kotse, tinitigan ni Sung Tae yung necklace ng naguguluhan. Nakita ni Dong Su, pero hindi siya naglakas loob magtanong. Biglang pumutok yung gulong at umalog yung kotse, kaya napreno ng bigla si Dong Su at na-injure si Sung Tae. Nag-worry si Dong Su kasi napansin niyang sunod-sunod yung bad luck niya lately. Sinabi niya kay Sung Tae na hindi pa katagalan, muntik na rin siyang mamatay kasi na-stuck siya sa elevator kahit patay yung kuryente. Narinig din niya na may couple na na-stuck doon pero buti na lang nakaligtas. Dahil dito, may kaunting naalala si Sung Tae tungkol sa nangyari kay Cho Hong. Sa oras na to, nakaupo si Cho Hong kasama si Jae-wook para mawala yung lungkot niya. Nang makita ni Jae-wook yung lasing niyang itsura, minura niya si Sung Tae pabulong. Pagkarinig nun, agad pinagsabihan ni Cho Hong si Jae-wook. Pero si Sung Tae naman, sakto ring nakita yung scene na parang intimate yung dalawa. Nainis si Sung Tae at bumaba ng kotse para buhatin si Cho Hong pauwi, iniwan si Jae-wook na nakaupo lang at napabuntong hininga. Pagdating sa bahay, dinala niya siya sa kwarto niya. Lasing si Cho Hong at nung nakita niya yung current state ni Sung Tae, hindi niya napigilang kumapit. Sabi niya, kahit makalimutan niya lahat, maaalala pa rin niya siya. Tapos hinila niya siya palapit at hinalikan sa labi. Sa moment na to, pinatawag ni Yesun si Sung Tae para makipagkita ng pribado. Inalok niya na ipapalit yung mga mamahaling bote ng wine na dati niyang sobrang pinapahalagahan para pambayad sa rent. Ang ibig sabihin nun, gusto niyang umalis na si Sung Tae, pero tumanggi si Sung Tae at sinabi niyang sobrang gusto niya dito at hindi siya lilipat sa ibang lugar. Tapos bumalik siya agad sa kwarto niya. Biglang sumakit ulit yung dibdib niya gaya ng dati. Sa itsura niyang hirap na hirap, bumagsak siya sa harap ng lugawan. Dahil sobrang dami ng dugo ang nawala kay Sung Tae, pumunta si Yesun sa Dark Witch para pilitin siyang humanap ng paraan para iligtas yung buhay niya. Binigyan ng Dark Witch si Yesun ng kutsilyo at sinabi na kailangan niya yung buhok ng isang dalagang babae at buhok ng isang bagong panganak na baby. Tapos kinuha ni Yesun yung buhok ni Cho Hong para iligtas si Sung Tae. Sa huli, itinarak niya yung magic knife sa sugat niya. Dahil nabuhay siya sa buhok ni Cho Hong, may witch blood na dumaloy sa katawan ni Sung Tae. Kaya pala kaya niyang basagin agad yung barrier na ginawa ni Engdo para i-lock yung pinto last time. Pagkatapos ng incident na yon, binura ni na Yesun at Engdo yung memory ni Sung Tae pero may natira pa rin konting memory kaya bumalik pa rin siya sa bahay na to. Takot yung dalawa na dahil may witch blood si Sung Tae, baka hindi na ulit umepekto yung memory erasing magic nila. Kakagising lang ni Cho Hong matapos ang isang gabing nalasing siya. Tinakpan niya yung mukha niya sa hiya nang maalala niya na kagabi, nag-confess siya ng feelings kay Sung Tae. Hindi pa yun sapat. Hinalikan pa niya siya ng walang hiya. Kinabukasan, pakiramdam pa rin ni Engdo may mali sa itsura ng Dark Witch na pumunta para makita si Cho Hong. Dark magic ang gamit niya. Kahit tumutulong siya sa ibang witches humanap ng solusyon, sa dulo, ang goal niya ay nakawin yung powers nila. Kaya maraming taong nawawala sa dilim. Pinaghihinalaan ni Engdo na yung pagtanggap ng Dark Witch sa request na tulungan si Sung Tae noon ay hindi simpleng bagay. Sa oras na to, naalala ni Cho Hong yung nakakahiya kagabi. Kaya pumunta siya sa kwarto ni Sung Tae para magpaliwanag, pero akala niya, yung confession niya yung dahilan kung bakit siya galit. Obvious naman daw na siya yung unang nagsabing gusto niya siya. Sa oras na to, pumasok na sa work si Sung Tae at naiwan niya yung phone niya sa kwarto.
Nakita yon ni Cho-hong at agad niya itong kinuha at hinabol siya. Sa mismong moment na yon, may kotse na mabilis na dumiretso papunta sa kanya. Habang nasa pagitan ng buhay at kamatayan si Sung-tae, nag-snap si Cho-hong ng fingers at gumamit ng magic para iligtas siya. Nang makita ni Sung-tae si Cho-hong na nakatulala, agad siyang lumapit at niyakap siya. Sabi niya, okay lang siya, kaya huwag siyang masyadong mag-alala. Nakita ng Dark Witch yung eksenang yon. May malalim talaga siyang plano nung iniligtas niya si Sung-tae nung bata siya. Yung curse magic niya, nagsimula na ring umepekto kay Sung-tae. Nang makita yung sweet na pagtrato ni Sung-tae kay Cho-hong, umupo yung tatlong witches at nag-usap-usap. Sigurado, hindi totally nabura yung memories ni Sung-tae. Dito nalaman ni Cho-hong yung totoo na nung bata siya, ginamit ni na Yesun at Eng-do yung magic para iligtas si Sung-tae, hindi para saktan siya. Dahil ginamit nila lahat ng lakas nila para iligtas siya, humina yung magic nila. Kaya nung time na yon, medyo naging kakaiba yung lasa ng lugaw sa shop. Kaya pansamantalang isinara ni Yesun yung lugawan. Nang malaman to ni Cho-hong, niyakap niya si Yesun ng sobrang emosyonal. Sobrang saya niya na nailigtas ni Yesun yung taong mahal niya. Hindi na rin niya hahayaan na mag-worry pa sina Yesun at Eng-do tungkol sa kanya. Dahil sa identity niyang witch, posible na sukuan ni Cho-hong tong love na to. Sa oras na to, unti-unti na ring naaalala ni Sung-tae ang lahat. Alam na niya kung sino yung nanakit sa kanya. Yung driver mismo. Yung taong inakala niyang savior niya sa loob ng sobrang tagal. Noon, ginawa siyang hostage ni Sung-tae para i-threaten yung pamilya niya, kaya nalagay siya sa panganib. Yung scar, nakaukit pa rin sa dibdib ni Sung-tae. Pagkatapos nun, pinatawag ni Sung-tae si Cho-hong pauwi. Pinapadala niya yung documents na naiwan niya sa bahay papunta sa company. Nagdahilan siya para ayain siya mag-lunch. Pero sa puso ni Cho-hong, desidido na siyang itigil ang lahat. Nag-offer siya na bayaran na siya ng buo sa rent para makalipat si Sung-tae at mamuhay ng mas komportable. Pagkarinig nun, nagkunwari si Sung-tae na hindi niya gets. Sabi niya, sobrang gusto niya yung bahay kaya hindi siya aalis kahit papilitin siyang palayasin ng lahat. Tsaka bilang landlord, hindi niya kailangang makinig kanino man. Napabuntong hininga si Cho-hong. Alam niyang inevitable na haharapin niya si Sung-tae, pero susubukan niyang lumayo bilang tenant. Sa moment na to, parang nabasa ni Sung-tae yung puso ni Cho-hong. Tapos dumating yung nanay ni Sung-tae at sinabing kailangan niyang mag-business trip muna para mag-prepare sa bagong posisyon. Siyempre tumutol si Sung-tae. May sinabi siyang secret na sobrang nagulat yung nanay niya. Naalala niya na raw lahat. At yung nag-utos mismo sa driver na kidnapin siya ay yung nanay niya. Para pigilan daw yung asawa niya na sumunod sa ibang babae, ginamit niya yung panganib ng anak niya para i-test siya. Pero nagka-aksidente si Sung-tae. Na-guilty yung tatay niya dahil doon. Kaya nanatiling warm at masaya yung pamilya. Pero hindi matanggap ni Sung-tae yung ginawa ng nanay niya sa buhay niya. Gusto niyang harapin at kalabanin siya. Sa oras na yon, biglang sumakit ng matindi yung dibdib niya hanggang bumagsak siya. Sa kabilang side, nadiskubre ni na Yesun at Eng-do yung plot ng Dark Witch. Ang totoo, sinilyuhan lang niya noon yung death ni Sung-tae. Kapag nalaman ni Sung-tae yung totoo tungkol sa sarili niya, saka dadating yung totoong kamatayan. Yun din yung dahilan kung bakit hindi nawawala yung scar mula nung taon na yon. Aksidenteng narinig ni Cho-hong yung mga salitang to. Sobrang shocked siya. May tumawag sa kanya, si Dong-su. Sabi niya, critical daw si Sung-tae at hindi nila alam ang dahilan. Nang makita ni Cho-hong si Sung-tae na nakakoma sa hospital bed, galit siyang pumunta sa Dark Witch. Nang makita ng Dark Witch si Cho-hong, naalala niya na dati, pumunta rin kay sa kanya yung nanay ni Cho-hong na sobrang miserableng estado kasi yung lalaking destiny niya ay nakatadhana ring mamatay. Galit na kinontra ni Cho-hong yung Dark Witch tungkol sa pangongolekta niya ng power mula sa ibang witches. Pinabasag niya yung mga gamit ng sunod-sunod. Ayaw mawala ng Dark Witch yung 1,000 taong pinaghirapan niya, kaya inatake niya si Cho-hong. Buti na lang, dumating sina Yesun at Eng-do at nailigtas siya. Ginamit ni Eng-do yung attack magic ng Dark Witch para indirectly mabasag lahat ng power bottles. Dahil doon, nabasag yung dark curse niya. Bumalik yung magic sa ibang witches. Hindi rin exception si Sung-tae, natanggal yung seal niya. Bigla siyang nagising sa pagitan ng buhay at kamatayan at nabuhay ulit siya. Pagbalik ni Sung-tae, mysteriously nawala yung buong pamilya ni Cho-hong. Kahit todo hanap si Dong-su, hindi niya alam kung nasaan sila. Bumalik si Sung-tae sa bahay na walang tao at tinitigan yung paligid habang bumabalik lahat ng memories sa kanya. Pumunta rin si Jae-wook para hanapin si Cho-hong pero sulat lang ng encouragement ang iniwan niya. 2 malungkot na lalaki ang naupo at nag-inuman. 1 taon ang lumipas, matapos ang maraming paghahanap, nalaman ni Sung-tae na yung babaeng may superpowers ay nagbubuhat ng maraming tray ng mainit na lugaw kasama ang lola at tita niya sa isang maliit na kainan sa gilid ng kalsada. Pinuntahan niya siya.
Sinabi ni Sung Tae na sobrang miss na miss niya si Cho Hong sa nakaraang panahon. 2 beses daw siyang nailigtas ni Cho Hong sa buhay niya. Kahit nabura yung memory niya, hindi niya pa rin siya makalimutan. Nagkunwari si Cho Hong na hindi niya alam yung sinasabi ni Sung Tae. Inilabas ni Sung Tae yung necklace na ipinangako niyang ibibigay kay Cho Hong. Hiling niya na umuwi na siya kasama niya, pati yung tita at lola niya. Natouch silang dalawa at nagyakapan ng sobrang lapit sa gitna ng mataong palengke. Yung chicken seller na dati ng palihim na nagnakaw ng recipe, ngayon may sikat na family chicken recipe na. Sa kabilang banda, matapos ang maraming effort, naging successful din si Jae-wook bilang top story writer. Sa huli, naging masaya yung buong Witch family na magkakasama ulit sa pamilyar nilang bubong. Araw-araw, napipilitan pa sina Yesun at Engdo makita yung lambingan ng young couple hanggang ma-depress, pero masaya naman silang lahat.